Ano man pong pang-aabuso ang narinig natin sa balita ng mga dyaryo, internet, TV na ginawa ng mga people in uniform, lalo na ating mga kapulisan, hindi naman kumakatawan sa kabuuan ng buong hanay ng ating PNP. Malungkot na mga pangyayaring maririnig natin, yung di umanong pang-aabuso plus mga inispin ng balita ng mga bayarang media nagdudulot ng hindi magandang larawan sa magandang pangalan ng ating kapulisan. Tulungan tayo ng Diyos ngayong oras na ito na magkaroon ng balanse. Ano man pong di umanong pang-aabuso at mga maling representation sa anumang media platform, hindi dapat lahat papaniwalaan. Sapagkat kung meron mang ganung tao o mga grupo, sila po ay maliit na bilang lamang kumpara sa napakaraming accomplishments at tunay na pagtupad sa katungkulan ang ating pwedeng mapag-aralan. Tulungan tayo ng Diyos na maintindihan at mai-rehearse sa ating mga kasama at sa ating mga sibilyan kung ano yung tama na dapat pananaw ayon sa kasulatan nating lahat sa ginagawa ng ating kapulisan. And I'm talking about the judicious use of authority na nakatala sa kanilang doctrinal manual. Magandang araw sa ating lahat. Muli po nagagalak inyong lingkod, Fred de Guzman ng Squad 244. Kasama po natin sa ating hanay ang butihing miyembro sa pangunguna ni Patrolman John Lloyd Lazaro, Police Corporal Joderick Benedictos, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adio Burgess, ang aming Assistant Squad Leader na si Police Master Sergeant Wilray Guillermo, sa pangunguna po ng aming Squad Leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Kasama rin po natin sa ating hanay ang ginagala nating si Police Major Dale Alan Batle. Kayo po na nakikinig sa atin ngayon at ang mga kapatid natin sa Bulacan, sa Manila, and even outside the country, will learn, I hope, sa pamamaraan ng ating kapulisan. And again, when I say judicious, it refers to a careful, cautious. Yung buong ingat at may katalinuhang paggamit ng taglay na kapangyarihan. Malayo nawa sa ating kaisipan na pag may nakita kayong police personnel, kayo'y matatakot. No. They are people in authority na nariyan to protect and to serve. Ang dapat matakot sa mga men and women in uniform are those who are doing wickedness, violators, abusive, people who are unlawful. Pero yung law-abiding citizen, yung mga nagmamahal sa bayan at may respeto sa Diyos at sa ating mga kapulisan. Every time you see man or woman in uniform, they are your friends. Katuong nyo sa pagpapanatili ng katahimikan. Ayon po sa Section 3, under the ethical standards of Philippine National Police Ethical Doctrine Manual, it says, PNP members shall exercise proper and legitimate use of authority in the performance of duty. So, PNP personnel are people in authority. Sila'y nasa kapangyarihan o may kapangyarihan. And kasama sa pagiging people in authority are the symbols
that they have na huwag niyong babaliwalain, huwag nating i-disrespect because it requires our full support and submission sapagkat sila ay nasa otoridad ng ating batas. And what are the symbols? Before I proceed, symbols like the badge and the seals. Ito ay icon sa ating PNP. And each badge indicates a symbol of authority and identification. Yung kanilang badge or seals, whatever na kanilang taglay sa kanilang uniforme, it has a sense of mission. Again, to protect and to serve. And this is the official motto and mission for all police men and women globally. Ito yung recognizable symbol of sacrifice, duty, and service. Yung badge represents your honor. It represents your aim and your authority. So if someone we know or nakarinig kayo ng mga pang-aabuso ng authority meron sila as PNP personnel at tayo na kasama nila sa pagpaparanti ng kapayapaan, we are hurt. We are affected. And we feel so bad sa pagkaalam ng mga lumilihis o mga tiwali sa aming hanay. Sapagkat sinabi ng 2 Korinto sa stress, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. So, you in the PNP, kami sa aming ministry, we both, people in authority, so to speak, should be very careful not to give offense in anything para hindi mapulaan o mapintasan ang ating hanay. Huwag sanang mapintasan ang mga matitinong kapulisan dahil sa gawa ng ilang pirasong tiwali at naliligaw na landas. They succumb to temptations na siyang hindi dapat. Ayon sa Luke 7:8, ito po'y larawan or example ng tao in authority wherein itong taong ito, he knows how to use his authority judiciously. Ang sabi ng talata, for I am also a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, go, and he goeth. To another, come, and he cometh. And I say unto them, to my servant, do this, and they do it. So, having that authority sa ating buhay, kasama sa ating trabaho, merong sikreto ron. And the secret is, para maging mas effective tayo, we should always think that you cannot be over until you are aware that you are under. Hindi natin mas magiging effective na maipatutupad ang authority meron tayo until we realize we are still under some sort of authority. Ibig sabihin, in humility, tayo may taglay na kapangyarihan, pero we are still under authority. Si Kristo, sa kanyang pagpapakumbaba, he was under authority of the Father. Sabi niya sa John 17:4, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Siya ay submissive sa Holy Spirit. Nung siya ay bata pa, he was submissive to his earthly parents. At siya po ay hindi kailanman sumuway sa utos ng pamahalaan. So long at it is in accordance sa katwiran. Hindi lamang yung sikreto ng authority meron tayo, that we should be aware na tayo are still under authority. We are not the highest authority. Although meron tayong taglay na kapangyarihan, and yet we are still under certain authority. The secret is being recognized or aware. Secondly is the scope. Anong lawak? Hanggang saan ang lawak ng ating kapangyarihan? It is over all the power of the enemy. That authority you have is over all the power of the enemy. Luke chapter 10, 18 to 19, wherein the disciples has authority
Okay? Sabi nila, sabi ng Panginoon, I have given you authority over certain na mababagsik na mga hayop. And then, it speaks also of your authority over the enemy of the state. Kung paano mayroong authority ang mga alagad ni Kristo during the time over sicknesses, over vicious animals, kayo rin naman po sa ating hanay ng kapulisan ay may authority over all the enemy of the state. Romans 13 verses 1 to 5. Listen, lalo na mga Kristiyano, tayo mga magkakapatid sa Panginoon at lahat ng tao ay sinasabihan ng Biblia. Romans 13:1 and following, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan pagkat walang kapangyarihan na di mula sa Diyos. At ang kapangyarihang iyo'y hinirang ng Diyos. Kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan, sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga sumusuway ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, pagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ibig mo bang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mong mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, pagkat siya ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapat kung gumagawa ka ng masama, matakot ka, pagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Pinaalalahan tayo ng Diyos, ang mga PNP personnel, people in authority, ay ministro din ng Diyos. Tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat tayo pasakop, di lang dahil sa kagalitan, kundi dahil sa budhi. Meaning, magagalit ang batas pag sumuway ka, hindi lang yan, kundi konsensya mo tells you you should submit to authorities. And thirdly, the strength of your authority. You will learn how to surrender, to submit. Luke 7, verses 7 to 8, yung tao ito na may kapangyarihan and kausap niya si Kristo, nilapitan niya at wika niya, ang Panginoong Diyos, pagaling po niyo aking anak. And you don't need to go there. You don't need to come into my house. Your word is already enough. Salita mo lang. Sapat na. So, alam nitong tao ito, with authority, he knows how to submit to higher authority. May isa ko na nabasang story nung araw. There was a very rich couple. Sobrang yaman nila, pag-ari, marami negosyo. Buwagyan sila patungo sa isang pag-uusap o transaction. Then they needed to get their gas. And pumarada sila sa isang medyo mahinang klaseng gasoline station. At sabi ng lalaki sa kanya may bahay, o sige, palagay ka ng gas muna, punta muna ako sa restroom. Then, maya, bumabalik yung lalaki, at napansin niya, magiliw na kausap ng asawa niya, yung tila may-ari ng gasoline station na simpleng-simple lang. Pero kumpara sa kanila, napakayaman nila, itong tao parang gusgusin. At sabi ng lalaking, yung mayamang lalaki, at sabi niya, oh, honey, nice kong pakilala sa iyo. But ang aking, remember him? Si Johnny? Ano ba pangalan, Johnny? Sino ba siya? Siya yung classmate ko no high school. Kita mo nga naman ang pagkakataon na ron. Sa dami ng lugar, dito pa nagkita. At sabi ng lalaki, so, yeah, na-remember ko, bakit ka sa akin ng asawa ko na, balang mo nga siya ligawan ng araw. Napapahiya yung lalaki. At nadaman niya ang kanyang kaliitan, sarap ng mayayaman. Sabi niya, huwag mo na kaintindihan sa ng babae. Nakaraan na yun. Those were the days. At tara, malis na tayo at may pupunta pa tayo. Para nagmamalaki siya. At malis na sila. Tahimik silang bumabiyahe, drive yung lalaki. Ngayon sabi niya, ito mo naman sa dami lugar na magkikita, doon pa kayo nagkita. Kawawa yung taong yun. Mukhang kawawa at mukhang walang narating. Isang napakaliit na gasoline station. Tsaka mukhang napakadungis niya. At sabi ng lalaki sa kanya asawa, ano kaya kung siyang napangasawa mo? Pag malaki niya habang nagdadrive siya. Hindi kagad tumiboy yung babae at maya sabi niya, nakangiti siya at sabi niya, alam mo, tinatanong mo ko kung siyang napangasawa ko?
Yes, ano kung siya na pangsawa mo? Kung siya na pangsawa ko, siya na sa pwesto mo ngayon, ikaw na doon sa pwesto niya. Baka nakakalimutan mo, mas mahirap ka pa sa daga nung kinuha ka ng tatay ko bilang janitor sa negosyo namin. Dahil hindi siya mapanglait, hinayaan niyang ikay makapaligaw at binigyan niya sa iyo ang aking kamay. Learn to submit. Learn where you stand. May mga tao, konti lang napag-aralan, kung laitin ang kanyang kapwa, gayon na lang. May mga tao kaharap ng pulis, kung basusin ng pulis, na magalang, nagsasalita, nagpapaliwanag, binabasahan ng Miranda rights, then they would still disrespect him. Pag hindi po natuto ang tao ng respeto at pagpapasakop sa otoridad, wala kayong aasahan, kundi yung the same language we use will be used against us. So, let me close with this. As we study judicious use of authority, how do we show that correct, proper? How can we show the careful, cautious use of authority? Una sa lahat, recognize all authority is given by God mula sa langit. What you have now, what authority you have now, hindi lang ang gobyernong nagbigay, kundi ang Diyos sa langit ang nagbigay sa inyo niyan, ang nagpahiram sa atin. Romans 13, verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So we must recognize, tayo lahat ng mga sibilyan, that law enforcement is not only a profession that is anchored on fairness, humility, and justice. It's a God-given duty. Learn to submit. At tayo naman may taglay na kapangyarihan, we should always be aware to anchor our profession in all fairness, humility, and justice ayon sa Constitution. And the authority given to us as law enforcers must be judiciously used, not abused. Again, sa Daniel 7, chapter 2, verse 37, wika ng talata, ikaw o hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, ng kalakasan, at ng kaluwalhatian. So from heaven, God has given you power, authority, strength, at ang bayan na nakikitang tapat, ang PNP, sa kanilang tungkulin sinumpaan, ang bayan na nakakakita ng pagtupad ng ating kapulisan sa utos ng Diyos, hindi mahirap ang sumunod ang mga sibilyan. Romans 13 verse 7, render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Ang lahat ng matitirong tao, ang mamamayan, na may pagmamahal, malasakit sa bayan at sa kanyang salita, will have their whole, full support and give honor sa mga karapat-dapat. Not only recognize all authority is given by God, secondly, be ready to lead by example. Tayo, in authority, should be more than willing and competently willing na ipatupad ang ating tungkulin, ipamuhay. So examine our motivation sa ating trabaho, sa ating ginagawa, and tiyakin natin that we are law enforcers not by choice. By choice rather, not by compulsion. We are law enforcers by choice. We have chosen to be part of peacekeeping group. We have chosen this field of authority. Hindi tayo pinwersa, hindi tayo binraso, and we must practice what we preach. We, you, all of us in authority should practice what we preach. I should not demand sa aking mga peers or subordinates
something that I cannot do myself. May mga tao, papagawa ng anumang bagay sa ibang tao, ihihili yung hindi niya magawa. Gagamitin at their advantage. God forbid. Sabi ng 1 Peter 5:3, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. We all must be an example ng ating mga subordinates. If there is something that they needed to do na kailangan lang ipatupad nila through our command, dapat doon ako mismo kaya ko rin gawin yan. Ibig sabihin, hindi ko sila aabusuhin. I will not use people to my advantage. And take note of submission. Any authority is not for rebels. Any authority, hindi sa mga matitigas sa ulo. Authority are for the right kind of people. Hindi para sa mga abusado. When we learn to submit to proper authority sa mas mataas sa atin, we will be able to implement authority judiciously ourselves. Proverbs 29 verse 2, pag tayo po ay natutong ipatupad ang tamang otoridad, sabi ng Bible, ang pagkamatuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. When you apply the use of authority judiciously, dadami ang matuwid. So, if you are doing what is right, if we are doing what is written in the manual, if we are following the Constitution, if we are doing our job judiciously, you are doing righteousness. At sabi ng Proverbs 14:34, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. So pagkaho ang tao ay nakakakita ng katwiran sa mga tao in authority, itataas ng Diyos ang bayang ito. Pero sa tuwing may tao na tagliang kapangyarihan, andun ang pang-aabuso, andun ang panggagamit, ibabagsak po tayo ng Diyos. At dahil sa tamang pagpapatupad ng batas, peace would spread out at uunlad ng bayan. So ang hamon sa atin bilang PNP personnel, always think that your job is a God-given job. Bigay po ng Diyos yan, ipinagkatiwala. Proverbs 14:23, sa lahat ng gawain ay may pakinabang. Ang tabil ng mga labi ay nagatin ng karalitaan. Yung nagsasayang ng oras, mapapahamak sila. Pero yung ginagawa nyo, ayon sa batas, ay may pakinabang. It may be like a routine, daily work pa ulit-ulit. Always remember, you are there to protect and to serve. Don't think na sa inyong mga trabaho, sa inyong mga katungkulan, mabagot kayo. Wag ho. Sapagat you are doing a God-given job. Even Sundays, nakukuha sa trabaho, at sabi ni iba, wala na kayong time sa Diyos, and most of you might even think na parang napapabayaan ninyo ang Panginoon. Well, if your duty demands it, God knows and He understands. You need not feel guilty. Sapagat kayo man bilang police, you're doing your ministry. You're doing your God-given job. Just do exactly what the law says. At hindi po yan extraordinary, mga kapatid. Yes, you are simpling mga tao, but God is using ordinary people and gave you an extraordinary job because your work is God-given. And your work should be the temple of your devotion. It should be the platform of your life. Meaning, what you do is considered to be your calling from God. Remember, dalawang bagay na lang before I close, your job is a sacred work. Sagrado. Di lang po religious workers ang gumagawa ng sagradong trabaho. Your job as men and women in uniform, you're doing a sacred job. Every job, if it's done in God's name, every job, if it's done according
to the law. It is a sacred job. And if that's the case, your job, sa inyong araw-araw na pag-iisip, tama ang pag-iisip, hindi kayo nariyan to become rich. But nariyan kayo sa trabaho yan to enrich others. Pagyamanin, iangat ang buhay ng iba. Then God will bless you. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa tulong ng Diyos natin ang masalangit, and God knows what you are doing, God knows about you, and God is watching you. Alam niya kung sino karapat-dapat pagpapalain. So bawat isa sa inyo, wherever you serve, is in full-time God-given work. It is a sacred work. Secondly, it is a service work. Merong eternal significance yan. Hindi man ninyo makita sa ngayon, but everything you do accordingly, judiciously, merong effect in the future. If you treat your work as God-given, you are putting dignity in all you do. And as you are doing so, you're telling God, Lord, I'm doing this for you, and I'll do this with all my might. Just give me the grace. Yung ganyang attitude will help you leave a good name for your family. Will give you a good status sa inyong kinalalagyan trabaho. And tulungan tayo ng Panginoong Diyos to be always conscious that what you're doing is God-given. And then you will be able to do your work judiciously with authority. Let me close with this story. There was a king na sobrang sama ng kanyang pag-uugali, sobrang cruel niya, na konting malilang ng mga tao niya, ipinalalapa niya sa aso. Sobrang tatapang ng mga aso na saglit lang niyang lapain ng mga taong kanyang kanilang tanggapin mula sa tao. So, sa hari, one time, yung isang napakatapat na assistant ng hari, inabutan siya ng kutsara, nahulog sandali yung kutsara, at kinabahan siya, naghingi siya ng tawad, buong sikap siyang nagpakambaba, na hari, patawarin po ninyo ko, na nagkamali po, nahulog po yung, at agad yung hari, sabi, di sabi sa iyo, na pagka gumawa ka na hindi tama, kahit sino kayo, palalapa ko kayo sa aso. Tawagin ng mga gwardya, damputin ito, napasta nga ka sa aking harapan, hindi ka nag-iingat. Mahal hari, patawarin niyo na po ako may naglingkod ng tapat, hindi ko po sinasadya. Dali ka ron sa mga aso. At umiyak siya. Sabi niya, isang pagkakataon na mahal hari, kung di mo pagbibigyan, may pakiusap lang ako sa'yo, parang awa mo na. At sabi niya sa mga bata niyang sundalo, kawal, patigilin mo sandali, ano sasabihin mo bago ko tayo ipalapa sa aso? Hindi niyo po ba talang mapatawad? Walang kapatawaran ng ginawa mong pagkakamalian. Nahulog lamang pong kutsara. Ginto yan at nadumihan ang aking gamit. Pwede po ba humiling na lang po sa inyo ng isang bagay? Pwede po ba paraan nyo 10 araw? Ikulong niyo po ako. 10 araw po, sa kanyo ako ipalapa. Magpapaalam naman po sa aking mamahal sa buhay. Ikunulong siya at pinagbigyan siya 10 araw, ipalalapa kita. Kaya tawag mahal sa buhay, nagpaalam, iyakan sila. Pero isang bagay ginawa na itong alipin. Kinausap niya yung nag-aalaga ng aso. Pilit niyang kinumbinsi. Pagbigyan mo ako magpapakain sa mga aso. Aalagaan ko sila, hindi ko sila sasaktan. Aalagaan ko sila. Pakakainin ko sila. Pagbigyan mo lang ako. At pinibigyan siya. Sa unang 5 araw, yung aso na gusto siyang lapain. Pag nakita siya ngayon, sinasalubong siya. Hindi para lapain, kundi hinihimuran siya, dinidilaan siya, dinalaro siya. As if matagal sila magkakilala, sapagkat pinakakain niya ng masasarap na pagkain itong mga aso. 9 na araw. Lubos lang maayos ang mga aso. Nakuha na niya loob yung mga asong yun na lalapa sana sa kanya. Dumating ang hatol. Kinabukasan, inilabas sa kulungan. At tulad ng dati, gustong-gusto pinaparod ng hari ang ipinalalapa niyang tao sa aso. At ihagis siya sa loob. At tuwan-tuwa siya. Sabi niya, mababawasan na ng lapastangan sa aking kaharian. Nung inihagis po yung alipin, sinugod ng mga aso ang alipin at nagilalas yung hari sapagat yung kanyang aso sa nang kainin, lapain ng kanyang alipin, hinimuran, dinilaan at hinarot siya ng hinarot, naglaruan sila sa nagtataka siya, di yata't nakapagtataka at ganyan na nangyari. Ano nangyari? Anong ginawa mo? Mahal na hari, hindi na po ako kayo lapain ng inyong aso.
Sapagkat sila po inalaga ko ng 10 araw. Pinagsilbihan ko po sila. At minahal nila ako. Nakalulungkot po. Kayo po'y pinagsilbihan ko halos buong buhay ko. Binigay ko buong buhay ko sa iyo. Kunting pagkakamali lamang po, hindi mo ko napatawad. Pero itong mga hayop, 10 araw lamang po ako nagsilbi sa kanila. Ako'y kanilang minahal. At ginawang kaibigan. Anumang authority karga natin, mga kaibigan, pag ito inabuso natin, people will stay away from us and God will punish us. But if we will use our authority judiciously, God will bless you. God help us. And may God give us peace. Salamat po sa inyo lahat. Until next time.